na walang cover, na puro nakahilira lang yung bowl ni Duro. Walang division, wala lahat. Yung mga putang ng klaseng trabaho. So yung balikan ko yon, I'd like to remind anybody sa DPWH who has had a participation there, being investigator or connected with the construction, you better you report to me. Tanungin ko kayo kung paano ako magdumi kung ganito na para kaming classmate, seatmate kami ng tangin. Kalukuhan, kabastusan talaga. I'm sure, government will not allow that kind of project. No engineering in his department, engineering department, or the engineers themselves would be too crazy to do that. Yan ang mga project na siyaw-siyaw. Yung partial delivery or yung halos ibigay sa iyo yung project na ganun. For the longest time, wala masyadong investigation dyan. Pero kayong may kasalanan dyan sa mga ganun, I advise you to resign now. Resign now. Kasi pagdating ng panahon, I will throw the book at you. Even the kitchen sink. Tsaka makita ninyo, you will be prosecuted administratively and criminally at walang patawaran dito. This is not the time for condonation or being basta yung pera ng tao. Ang ibang kasalanan, okay lang. Pero itong mga ghost project, mga project na wala dyan, mga karamihan yan, yung mga health centers, wala yan. Atip lang yan. Kung yan ang ginawa ninyo, that's short-changing government. You will go to jail for that. I have 2 years to do it and about 6 months to file all the charges. I'm sure that ang Sandigan Bayan would be kept busy hearing the cases. Yan ang ko sa inyo. Talagang walang galit ako sa inyo. Kayong na-dismiss, bagay lang. You should not anybody's fault but yours for committing graft and corruption. So with that, I'd like to bid good night, goodbye. See you next week. Mga kababayan ko, yun yung para sa araw na to. Baka hindi ninyo nakuha, ha? Isang tao lang ang nito. But of course, merong task force. He has to consult the task force. And maybe the task force will review. But, sabi ko sa inyo, do not delay it. Do not sit on it. Itong mga papel na to. When it is given to you for review it in one night. Kung hindi ka na matulog, problema mo yan. Submit it a day or 2 days after. Do not delay those paperwork. Even sa takbo ng papel from the lowest doon papuntang secretary. Do not delay. You're only given days. I do not believe in hindi mo matapos ng 2-3 araw. Wala kang ginawa. I mean, you're doing nothing. You're just asked to comment or to give your advice. Do not
go into other things which are not delegated to you. Magre-report lang po ako dahil sa Catanduanes po kami nag-press briefing kanina. Matindi po yung damage. Hindi po ako nakarating ng Yolanda, kayo po nakarating. So hindi ko alam ang comparison. Pero from the air po talagang wala kayong makita na bahay na nag-survive. Walang puno na nag-survive talaga. Dahil yung bagyo po talaga, initial landfall, kasagsagan ng lakas niya, Catanduanes. Si Mayor Inday, my daughter, Opo. nag-ikot na. Opo, nagbigay nga po ng 1.5 million daw po si Mayor Inday doon sa Catanduanes, no? 1.5 million po. Galing ata sa Davao City po na donation. Binigay niya kay Governor Kua. Pero matindi po, mga 35,000 po ang pamilyang apektado. Sa bahay po, 10,000 po ang totally damaged homes, 19,000 partially damaged. Tapos evacuees po nila sa government center, 7,000 plus. Yung evacuees sa mga private homes ay 45,886. Report ko rin po na nakarating na po doon si Secretary Bautista. Meron na po tayo mga 10,000 na food packs doon. Hindi lang po dalawang C-130 ang binigay ng Air Force. Meron po 5 eroplano na nagsha-shuttle po dahil 2-3 araw po silang completely isolated. Sira po ang tubig, sira ang kuryente, sira po ang telecommunication. So nagkaroon po sila ng humanitarian flights, pati tubig po. Alam ko po, yung unang 2 flights ng C-130, tubig ang dala at saka pagkain. Pero ang mabuting balita po, si Secretary Tugade, natanggal na po yung lumubog na roro sa pier, kaya hindi sila makapagdala dati ng supplies by sea dahil may lumubog na roro. Ngayon po natanggal na yon. So magsisimula na rin yung roro at makakarating na po yung relief goods also by sea. Pero sa tindi po ng danyos na nakita ko, baka kailangan po parang Yolanda-like ang rehabilitation kasi 19,000 homes po sira, no? At nakikita niyo naman po from the air, ang mga nag-survive lang yung mga commercial buildings, pero lahat po sila may damage din dun sa downtown. At nagpapasalamat naman po sila dun sa mabilis na action ng national government. Pagkaalis po ng bagyo, na-connect natin sila sa pamamagitan ni SND sa OCD by VSAT at dun po na isa-isa naman kung anong kailangan. At the following day, si OCD po, si SND at saka si Yusek Halad nagsimula na ng humanitarian flights. So mabuti naman po ang yung pagtanggap ng tulong natin at they are very appreciative. Nagpa-receive lang po ako ng letter galing kay Governor Kua dito po sa PMS ngayon. Saka kasama po yung mga pictures. I'd like also to comment about to see Rolly sa DSWD. He was well ahead. He was there already when the typhoon was ongoing. So, ano niya, baka nga sabi mo with the number of flights from the Air Force, it could be nakulang talaga. But we are transporting the goods as fast as we can. And this may be a redundant explanation, but ulitin ko lang sa mga tao hindi alam, ay umuwi ako ng probinsya sa Davao kasi araw ng patay. Yun yung araw na kasagsaga ng dumaan ng bagyo. Gusto ng iba na nandito talaga ako pagdating ng bagyo. Gusto nila salubungin ko yung bagyo. They want me to commit suicide also. So, but the following day, kinabukasan, alas 3, nag-touchdown na ako sa Naya. Tuloy na ako. From the Naya Airport, diretso na ako sa Bicol. Ginubatan, naglanding ako doon. Kinausap ko yung mga tao. But I also had an accurate view of the destruction wrought about by the typhoon. Umuwi ako kasi may patay na ang nanay ko pati tatay ko.